At para sa ating mga balita, libu-libong sundalo mula sa mga bansa sa Europe papasok na sa Ukraine laban sa Russia. At isang bansa na miyembro ng NATO sumusuporta sa Russia. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Lumulutang ngayon ang mga ulat na isang malaking hukbo ng NATO ang papasok sa bansang Ukraine para tumulong sa laban nito kontra Russia. Ang nasabing hukbo ay binubuo umano ng umaabot sa 170,000 na mga sundalo at karamihan nito ay galing daw sa bansang Armenia. Yan ang ibinunyag kahapon ng Ukrainian journalist na si Dmitry Gordon sa panayam nito sa mamamahayag na si Alesha Batsman. Kaugnay ng magiging resulta ng digmaan sa Ukraine, binanggit ni Gordon na magkakaroon ng kasunduan kung saan tiniyak ng Ukraine na hindi isusuko ang anumang teritoryo. Bagaman anya kailangang iwan pansamantala ang mga teritoryong sinakop ng Russia, hindi kailanman kikilalanin ng Ukraine ang pamumuno ng Russia sa mga teritoryong ito. Wala ring sino man sa mga bansa sa Europe ang kikilala na bahagi ng Russia ang mga sinakop na teritoryo. Sinabi rin ni Gordon na siguradong papasok ang mga sundalo ng NATO sa Ukraine sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Gordon, magkakaroon ng pagpupulong ngayon ang Ukraine at ang mga bansa sa Europe upang talakayin ang pagpasok ng mga sundalong NATO sa bansa. Ayon kay Gordon, hindi 40,000 kundi 150,000 o posibleng umabot pa sa 170,000 soldiers ng NATO ang papasok sa teritoryo ng Ukraine at pupwesto sa frontline. Gayunpaman, mangyayari lamang ito pagkatapos anya ng kasunduan. Ang mga tropang ito ay magmumula sa France na siyang nagpasimula ng hakbang na ito sa pangunguna ni Pangulong Macron, habang ang iba ay magmumula sa Great Britain, Poland, Latvia, Lithuania, Estonia, Netherlands, Norway, Denmark, Sweden at Finland. Maging ang Armenia ay lalahok din sa koalisyon matapos makipag-ugnayan ni Pangulong Macron kay Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, kung saan sumang-ayon naman ang punong ministro sa hakbang na ito. Dagdag pa ni Gordon, malaking bahagi ng puwersa ay manggagaling sa Armenia. Ayon naman sa mga eksperto, hindi mapapatawad ng Russia ang gobyerno ng Ukraine dahil sa hakbang na ito. Samantala, nakipag-ugnayan na rin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyado sa Europe patungkol naman sa pagde-deploy ng peacekeeping force sa oras na magkaroon ng tigil putukan. Pero binigyan din ng Pangulo na hindi ang mga peacekeeping force ang sagot sa seguridad ng Ukraine kundi ang pagiging kasapi nito sa NATO. Ang ideya ng pag-deploy ng mga tropa sa Ukraine ay paulit-ulit nang binanggit noon ni Pangulong Macron. Hindi naman isinasantabi ang posibilidad na manggaling sa bansang Sweden at Italy ang mga peacekeeping force. Pero ilan sa mga bansang miyembro ng NATO at European Union ang nag-aalinlangan tungkol dito. Sinabi ni NATO Secretary General Mark Rutte na masyado pang maaga para talakayin ang plano ng peacekeeping force. Dapat muna anyang magtuon ang mga Western countries sa pagpapalakas ng suportang militar sa Ukraine. Sumang-ayon naman dito si European Union High Representative for Foreign Affairs Kaja Kallas na nagbabala sa negatibong resulta kung mamadaliin ang usapang pangkapayapaan. Ayon kay Kallas, maaaring magresulta ito ng hindi magandang resulta para sa bansang Ukraine. Tutol naman sa pahayag na ito ang Germany, kung saan hinimok ni German Chancellor Olaf Scholz ang alyansa na pag-usapan na ang mabilisang pagtatapos ng digmaan. Ayon sa Chancellor, napakatagal na ng digmaang ito at kailangan na anyang dumating sa sitwasyon na posible na ang kapayapaan. Dagdag pa niya,
dapat iwasan ang pag-escalate ng digmaan upang hindi ito maging direktang sagupaan sa pagitan ng Russia at NATO. Sa ibang balita, bansa na miyembro ng NATO sumusuporta sa Russia. Noong Lunes, December 23, inakusahan ni Pangulong Volodymyr Zelensky si Prime Minister Robert Fico ng Slovakia sa pagsira nito sa mga pagsusumikap ng Europa na maging independyente mula sa gas ng Russia. At sinabing tumutulong ito sa Russia para lalo pang pondohan ang digmaan nito laban sa Ukraine. Yan ang sinabi ni Zelensky isang araw matapos makipagpulong si Prime Minister Fico kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa Moscow noong December 22 para talakayin ang supply ng gas, matapos sabihin ng Ukraine na hindi na nito palalawigin ang pag-transit ng Russian gas papunta sa Europa pagkatapos ng December 31. Sa isang social media post, binatikos ni Zelensky ang punong ministro ng Slovakia sa isang mahabang post. Dapat nating mapansin na matapos ang kanilang pagpupulong sa Moscow, hindi naglabas ng joint statement o sumagot man lang sa mga tanong ng media sina Fico at Putin. Hindi nila maaring sabihin sa publiko ang anumang napag-usapan nila sa pagpupulong dahil natatakot sila sa reaksyon ng publiko. Nagbibigay ang Moscow ng malaking diskwento kay Fico. Ngunit ang Slovakia ang nagbabayad nito. Hindi libre ang discount na ito, ang pambayad sa Russia ay ang soberanya ng bansa o iba pang kadudadad ang paraan. Dapat itong pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas at mga special services ng Slovakia. Ang detalye tungkol sa pondong ito ay ibinunyag kamakailan sa pulong ng mga lider ng Europa sa Brussels. Napansin ng mga lider na ayaw makibahagi ni Fico sa mga hakbang ng mga bansang Europeo para maging independyente sa enerhiya o maghanap ng ipapalit sa gas ng Russia. Sa halip, nais niyang tulungan ang Russia na alisin ang gas ng Amerika at mga likas na yaman ng iba pang mga kasosyo sa Europa. Ibig sabihin, nais niyang tulungan si Putin na kumita ng pera upang pondohan ang digmaan at pahinain ang Europa. Marami nang namamatay sa amin dahil sa digmaang sinimulan ni Putin. At naniniwala kami na immoral ang pagtulong na ito kay Putin. Maging sa mga kompensasyon na ang layunin ay mapabilis ang transition at maalis na ang pagiging dependent sa gas ng Russia. Ayaw din pumayag ni Fico. Ibig sabihin, hindi ito security issue para sa kanya. Interesado siya sa gas ng Russia na may presyong $500 milyong kada taon. Ang iba pang kita ay nagmumula sa oil pipeline na dumadaan sa teritoryo ng Ukraine at nagbibigay ng karagdagang $500 milyong bawat taon na si Fico din ang nakikinabang. Ito ang dahilan kung bakit siya nakikipagkasando sa Russia. Nakikinabang siya dito. Malaking issue ito sa seguridad ng Slovakia at sa buong Europa. Bakit napaka-dependent ng leader na ito sa Moscow? Ano kaya ang ibinabayad sa kanya, at ano naman ang ipapalit niya? Sa ilalim ng pamumuno ni Fico, nagkaroon ng malaking pagbabago ang foreign affairs policy ng Slovakia. Itinigil din ito ang pagbibigay ng mga kagamitang militar sa Ukraine mula sa mga reserba ng sandatahang lakas ng Slovakia, at sa huli ay pinagtibay ang relasyon nito sa bansang Russia. Paulit-ulit din na nagbigay ng mga kontrobersyal na pahayag ang punong ministro tungkol sa Ukraine, mga pahayag na sumasalamin sa mga propaganda na sinasabi ng Moscow. Sumagot din siya sa mga interview ng Russian propagandist na si Olga Skabeyeva at nanawagan ng pagnonormalize ng relasyon sa bansang Russia. Ayon kay Zelensky, ang discount na ibinigay ni Putin sa Slovakia para sa gas ay babayaran ng soberanya ng bansa o sa pamamagitan ng mga kadudadudang kasunduan. Tinukoy ni Zelensky ang isang pagpupulong ng European Union sa Brussels kung saan di umano tumanggi si Fico na makibahagi sa pagsusumikap ng mga European countries na wag nang umasa sa Russian gas. Matatandaan kasi na ang Russia ang pinakamalaking exporter ng natural gas sa buong Europa at dito umaasa ang halos lahat ng mga bansa doon, partikular ang Germany. Ayon kay Zelensky, nais daw ni Fico na tulungan ang Russia na maialis ang gas ng Amerika at ang iba pang energy source sa Europa para nang sa gayon ay masolo ng Russia ang kalakalan ng natural gas at lalo pang madagdagan ang pondo nito sa gera nito kontra Ukraine at pahinain ang Europa. Sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng komento si Prime Minister Fico sa sinabi ni Zelensky.
Pero sinabi ni Fico na inalok daw siya ni Zelensky ng halagang 500 million euro kung susuportahan niya ang hiling nito na maging kasapi na ng NATO, isang bagay na tinanggihan ng punong ministro ng Slovakia. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood.